Sunod natin ho, mga bossing, mabilisan, ano, kasi aalis ho ako eh. Oh. Mabilisan nating talakayin ho, mga kababayan. Asan ba etong si Kiko Barsaga? Oh, si Boy Sapak. Ah, hindi karamihan naman ho kasi. Yun ang iniisip sa kanya. Di ba? Karamihan ho nang iniisip, lalo na yung mga ganitong komento dito kay Kiko Barsaga, eh, Boy Sapak talaga ang ano, tingin sa kanya mga boss eh. Bakit to? Tingnan nyo, dumali na naman ho, mga kababayan. Same lang ang komento ko dito. Si Kiko Barsaga, naghahanap, no, kung paano siya sisikat. Yan lang ho yan. Nung nakuha niya na, yung atensyon ng mga DDS, nung nakuha niya na, yung, kumbaga, suporta ng mga DDS, dahil nga ho, napakabababaw niyang mga yan eh. Sabihin mo lang sa kanila, kapiraso lang ho, yung sabihin mo sa kanila, nang walang ebidensya, naku ho, eh, paniniwalaan na kayo yan. Kaya nga ano tawag sa kanila, di ba, uto-uto nga ho. Oh. Pagka sinabi ng dating Pangulong Duterte, si Bongbong Marcos, adik. Oh, ano gagawin ng mga DDS? Uy, adik si Bongbong Marcos. Hanapan mo ng ebidensya, walang may papakita. Ang papakita sa iyo, yung pulburon video na ginawa nila Roque. Oh, di po ba? Hanggat meron po na mga mukhang uto-uto na kagaya nila Kiko Barsaga, hanggat meron po na sisintu-sintuho na kagaya nila Morales, nila Kiko Barsaga, ay nako, patuloy po ang pag-asa ng mga DDS. No? Diyan po sila nakakakuha ng mga pag-asa nila eh. Biruin nyo nga, di ba? Nung panahon na pideyalik, si Morales, ganyan din ang style. Oh, uy, putik na yan ah. Sisikat ako dito sa itsura kong ito ah. Sisikat ako dito sa pideyalik na to ah. Ano ginawa kasunod? Ang ginawa kasunod, eh, ayun, nag-vlog. Di ba? Nakakita ng pera sa pagbablog, kaya naging vlogger na din oh, mga kababayan. Sumunod sino? Yung Kati Binay. O, Binag. Di ba ganun lang din ang ginawa? May USB daw ho na ipapakita sa inyo. Yun daw po ebidensya. Magtatatlong taon na ho, mga kababayan. Hindi pa din po pinapakita yung sinasabing USB. O, nandiyan na naman kayo. Magko-comment na naman kayo. Magko-komento na naman kayo. Sabihin nyo, saan tinago? Sa Kipay na naman. Diyos ko po, no? Eh di amoy amag yun. Di ba? Yan ho, yung mga tinatangkilik nila. Yung tipo bang uutuin sila ng mga ilang araw, maglalabas ng isang issue nang walang kapruwe-pruweba, tapos ang gagawin po ng mga DDS, ano na po yun, papaniwalaan na po agad mga bossing. Di ba? Oh, ano sabi dito ni Pangulong Bongbong Marcos? Dinali na naman ni Kiko Barsaga. The Philippines stand ready to build a digital, sustainable, and inclusive future with our partners across the Asia Pacific. Dahil ho, mga kababayan, naging matagumpay po. No? Yung ASEAN, yung APEC, yung mga ganyan no, nakikita ng mamamayang Pilipino nagiging matagumpay ho eh. 'Di ba? Yung mga pag-attend dyan ng mga pangulo, trabaho ho yan. Pagpasok po ng mga investors, pagpasok po ng mga oportunidad para sa mga Pilipino at sa Pilipinas ho, mga kababayan. Yes, oo. Kaya ngayon, siyempre, etong kampo ng China na si Kiko Barsaga ho, mga bossing, ayan, sinisiraan niya agad, di ba? Imbis na ho, naku, okay yan ha. Kasi yung mga nasa ibang bansa, yung mga tao na nasa labas ng bansa, eh sinusuportahan at gustong-gusto yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang laki ng tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Imbis na suportahan para mas lalong lumakas ang ating bansa, eh hindi. Ayan, tingnan nyo. Congressman Kiko Barsaga, mga foreign investors naman, nakawan mo, wag lagi kami. Eh, kasi ho, alam nyo kung bakit malakas ang loob niyang bumanat ng ganyan, mga bossing. Unang-una, ano idadahilan yan? May saltik ako. Di ba?
Ay, hindi niyo ho dapat hindi niyo ho dapat pinapatulan. Ako kasi, may tama ang pag-iisip ko eh. Oh, ganun lang ang sasabihin niyan. Ligtas na yan, di ba? Di ho ba, mga kababayan? Tsaka isa pang pinangahawakan yan, mga boss, ha, eto. Presidente yan eh. No, hindi dapat rumeresback yan. Hindi dapat nagbabalat sibuyas yan. Kahit anong sabihin namin na kahit walang katotohanan, hindi dapat balat sibuyas ang presidente. Mga boss, bilang isang tao, Kristiyano, tama po ba yon? No? Tama po ba yung mga paninira nila na walang katotohanan? Mali, 'di ba? Kung sino man yung mga gumagawa ng ganon, tapos sinasabi Kristiyano, tapos sinasabi Katoliko, pero naniniwala kayo doon sa mga paninira, tapos hindi naman kayo sigurado at wala kayong nakitang ebidensya. Nako, nakakahiya kayo bilang Kristiyano at Katoliko. Di po ba? Kailangan dito sa panahon natin, 2025 na. Ang labanan dito, ebidensya. Hindi yung basta-basta lang. No? Hindi ho eh. Sa DDS, ibang klase. Ang labanan yata doon sa mga DDS, basta may maebas ka na wait lang ha. Basta may masabi ka lang na kontra kay Marcos, okay na yan. Hero ka na namin. Di po ba? Tsaka ang hindi ko maintindihan dito sa mga to, si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-uumpisa, si Pangulong Bongbong Marcos ayan ho, mga kababayan, gumagawa ng paraan para masugpo ang korupsyon sa ating bayan. Pero sa kanya pa din po, galit na galit at nakabintang itong mga kulaog na ito. Di po ba? The Philippines is open, ready, and eager to do business with all of you. Tapos sasabihin mo bilang isang congressman, ninanakaw yung pera. Tapos sasabihin mo bilang isang congressman, nanakawin yung pera ng mga foreign investors. Sila ang tunay na nagpapabagsak ng ating bayan. Paano pag pinaniwalaan nung mga sanay magbibigay ng investment para sa Pilipinas? Like example, ito, Apple, sige, no? Magbibigay kami, magtatayo kami ng gusali namin dyan, magtatayo kami ng gawaan ng Apple, ng iPhone, MacBook, etc., etc. sa Pilipinas kasi mura ang labor. Tapos nakita yung sinasabi ni Kiko Barsaga, foreign investors, kayo naman yung nanakawan. Tingin nyo, pag hindi itinloy, sino nawalan? Tayong mga Pilipino. Imbis na 10 hanggang 20,000 yung mabibigyan ng trabaho, mga bossing, ng Apple, example, ay nawala pa sila ang humahatak pababa sa ating bayan mga boss. Yang mga ganyang mga tao kagaya ni Kiko Barsaga. No? Akala nila ganun-ganun lang. Kaya, ano iniisip ng mamamayang Pilipino? Mga binabayaran sila ng China. Dahil po sabi ni Katrina Ponce Enrile, merong grupo ang China na binabayaran para sirain ang gobyerno ng Pilipinas. O sino po yung mga nakikita nyong ganon? Sino po yung mga nakikita nyong ganon? Di po ba yung mga vlogger ni Duterte? Sila di ba mga kababayan? Yung mga palaging gumigiba sa Pangulo, hanapan mo ng ebidensya, walang maipapakita. Masasama ang ugali no? Napakasasama ng ugali, mga bossing. Yan. Tapos sasabihin, para ang sasabihin ay para sa bayan ang ginagawa nila. Pero hindi naman talaga eh. Hindi po ba? Para sa sarili nilang bulsa, mga kababayan.